What's up, Bear Fam? So, nandito ako ngayon sa CDB project natin ulit para ma-witness ang ating magagawing measure testing. So, itong measure testing natin papaliwanan ng mamaya ng ating contractor kung ano para saan po ba ang ating measure testing na gagawin. So, more in electrical, safety. Samahan nyo ako para po malaman kung safe po ba ang kanilang ginawang electrical works. So, let's go! So what's up, Bear Fam? Nandito na po tayo ngayon sa loob ng ating CDB para mag-measure testing and continuity testing. So yung continuity testing, additional testing siya para malaman natin kung may punit or sugat bang ating mga wirings. So eto, papakilala ko sa inyo yung contractor para i-discuss pa sa atin more yung magiging ating gagawing continuity testing and measure testing. Okay guys, nandito na tayo ngayon at mag-i-start na tayo sa gagawin nating continuity and measure testing. So pakilala ko muna sa inyo si Sir Rani. BA Reyes Electrical Consultancy. So sila yung subco ng ating contractor na si M3AC at magpa-facilitate ng gagawin nating continuity and measure testing. So, Sir Rani, ano po ba yung purpose ng ating gagawing measure testing? So, ang measure testing natin, sir, is just to ensure na ang wire natin is walang sugat, walang putol, and safe siya na gamitin. Okay. Ang continuity testing natin? Ang continuity test, sir, para malaman natin kung shorted ba yung linya natin. Okay, thank you. So, sa dami ng wiring na ating ite-test, so isa-isahin natin lahat yan, guys. Then, para malaman daw natin kung yung ating continuity test ay fail, tutunog daw. Kapag kami nagdikit or something na nagka-problema yung file. Yun, sample yun. Pero dito, paano natin malalaman, sir, pagka failed? Malalaman natin siya pag below 500 mega ohms yung yung power na generate niya. Okay. Kasi kung mapapansin yung Merfam, meron siyang 500 and 1,000 volts. Pero for the safe, 1,000 daw ang isiset natin. Yan. Mas above pa dun sa minimum. Ayan, 1,000. Para sigurado tayo. So, let's start. Measure muna tayo lahat o salit-salita na? Measure, sir. Sige. Measure muna lahat. Measure muna lahat, sir. Tapos saka natin continuity test. Okay, sige. Let's go. Line to line. Okay. So, yan. So, umaabot tayo ng... Pag umabot tayo ng 4,000 is infinite na yun. Ibig sabihin, good yung wiring natin. Yeah, sa atin siya below sa 1,000 na natin. Ginawa nating settings. Okay. Underground. So, next. So, ayan. Umaabot din tayo ng 4,000. So, Good po yan. pag binababad na ganyan, mga ilang seconds para malaman ko okay na yun. 0.06 seconds ang test. Sabihin natin 1 second. Mas masyadong mahal na yung points. Once na pumalo tayo, sir, ng 4,000, ibig sabihin. Safe na yun. Yes, Okay. So, hindi seconds na binabantay. 4,000 na 4,000. Or Nabantayan kahit natin. pumalo lang tayo ng 2,000, okay na tayo. Okay. So, ito nag-i-stable ng 4,000 eh. Pero sige. So, sir, isa pa. Isa pa. Yan. So, ayan, maabot siya ng 4,000. Okay. Next. Yan. Greater than Greater than 4,000 Yes, sir. Yes, Kasi baka sabihin nyo, 4,000 lang pwedeng mega ohms. Hindi. Kasi may greater than siya dun sa may gilid. Ibig sabihin, mas malaki na, infinite na. Okay. Okay. So, puro measure muna tayo. Yan. Ayan. Mataas siya. Sige. Okay. So, pag ganito ba, Sir Rani, meron po ba tayong internal nyo muna? Nag-internal muna kami. So, meaning, sigurado na kayo. Kami yung final na sa mas client. Okay, noted. Sige. So, ito parang pangalawang testing na Verifam para siguraduhin at ma-witness ng client. Okay. So, kung 4,000 na yan. Okay, goods. Next. So, tama ito yung ground kung tawagin, Yes di ba? po, yung Ground. green. Yeah. Green. So, may color coding din po tayo ng wire Okay. na usually ang line sign is red, yellow, blue. Tapos ang green po natin ay laging ground. Okay, green laging ground. Okay, tama. So, more electrical works to, Verifam. Medyo di ko to familiar eh. So, dati ko kasing company, may electrical engineer kami, MEPS engineer, na nagtetest nito. Kaya, ngayong alam nyo na to, may alam na rin kayo. Ayan.
once na pumalo Daming siya, wire. 500 pataas. Goods na yan. Medyo mabagal lang yung part na yun. Hindi po naiiwasan kasi yung pagdire-diretso. Kanina, ang bilis eh. Pero ito medyo may bagal. Pero tuloy-tuloy yung pagtaas niya. Opo, wala pong problema. Basta tumataas pa po yan, aabot yan ng infinite. Pero ano kayong dahilan? Ba't ito mabagal? Kanina sobrang bilis yung iba eh. Meron sir instances na ano eh, talagang dun sa battery, dun sa unit din niya. Sa unit mismo. Okay, sige. Ayan. So, Tuloy-tuloy naman yung Verpam yun niya. Saka nag 4,000 na rin siya. Kahit mabagal. Okay. Hindi na punitan. Basta wag lang siyang bababa ng 500. Or pinaka-trade, 1,000. Ayan. Okay. Importante, nag-internal din kayo. Yes sir. Saka if ever naman during pag nakatira na, di ba? Madali naman kayo kontakin. Pwede naman. If ever siyempre, hindi natin may iwasan eh. Pag nakatira na, minsan doon lumalabas ang mga problema eh. So kung marami kayong mga supply dito sa bahay nyo, kaya ito katagal mag-measure and continuity kasi ang daming wire. Ayun, daming yun eh. So yun pala, Verfam, pag magte-testing kayo, huwag kayong maglalagay ng bulb. Pero syempre, alam ng contractor yun. Tsaka magkakaroon siya ng shorted na kasi. Kasi yung filament ng ilaw, naka-short na yun. So, babagsak yung insulation test. So, hindi lang talaga dapat meager test ang tawag dyan. Insulation resistance test. Yung first batch. Okay. So, okay tayo sa first batch. Puti, tanda ni Kuya yung pagkaka-arrange. May tag. Sanay na sanay. Yan, so Verfam lagi nag-greater than 4,000 ng ating meager testing. Malalaman nating shorted siya pag tumunog na ganyan. Ibig sabihin, yung parehong dulo niyan is hindi naputol. Magkadikit siya. Kasi ito yung sa part ng... Sa part yan ng pump motor sa baba. kasi wala pa yung pump. Wala pa kasi Verfam yung pump. Magkadikit pa siya, sir. Hindi pa siya napaghiwalay. So, pwede po pagka may water pump na po doon, nandun na yung tangke, magte-testing natin yung part yes, na yun. sir. Tetest natin uli yan, sir, ngayon. Ngayon? Yes, sir. Kasi pwede nyo putulin ngayon. Okay, kala ko kailangan nandiyan yung water pump. Hindi naman, kahit ano. Importante, sir, mapaghiwalay yun. A few inches later. So, titingnan natin yung water pump. Inayos na ni Kuya sa baba kanina. Pinaghiwalay na yan. So, tingnan natin. Ayun, nag-infinity na siya. So, Verfam merong nag-fail dito sa banda sa may cabinet. Ayan, sir. Kasi yan yung nagdidikit. Magkadikit siya. So, nag-fail talaga. Kailangan Tapos, pag-iwalayin yan. Tetest natin siya sa uli, sir. Para malaman natin. Nag-fail din kasi to bukod dun sa water pump kanina. So papakita lang namin sa inyo paano pag-aayos nito. Pero hindi talaga siya sira kasi nakalimutan lang siyang paghiwalayin. Okay, so tingnan natin kung magpa-positive na. So, tumunog siya, Verfam. Kanina, 0 siya, sir. Tumunog kanina. Ngayon, okay na siya. Kasi napaghiwalay na. Hindi na siya shorted. So, malalaman natin shorted once na tumunog yung device natin. Okay. A few inches later. So, ito na nga. So, mainline tayo. Tapos na natin tingnan lahat. Main line natin is 80 mm. So, infinite siya. Ibig sabihin, walang sayad yun. Walang sabit. Line 1 to ground. Test natin yung groundings. Okay. Kasama natin yung groundings. Okay.
So, infinite din siya. Okay. Line 2 to ground. Line 2 to ground. Saan loro na to, sir? Ah, palit tayo ng test run. Bakit? Kasi hindi nakabalat tong isa. Okay. Tutusok lang. So, yan. Okay, line 2 to ground. Yan. Abot siya uli ng infinite Okay. siya ulit. So, okay. Okay. Ano ko muna yun po? Sige, so doon na tayo sa pang double checking para sure natin. Gagamitin naman natin tong tester na to para sa continuity. So, test natin yung continuity testing. Ayan, tinesting muna kung tutunog. So, kung tumutunog siya, so, Ayun, sir. lahat ulit. Tingnan natin. So, itong multimeter tester natin or fluke. Ito yung tester natin for continuity. Oo, meron po. Kung kanina, tinest natin yung lakas ng kuryente pumapasok, kaya niya lahat kasi more than 4,000 infinity siya. So, ito, tinetest na siya. Isa-isa. So, talagang wala siyang galaw, no? Wala, sir. So, kung walang dalaw, zero na lang talaga, meaning okay na yun. Yan. So, wala siyang galaw lahat. Mabilis lang itong continuity kasi dampi-dampi lang eh. Di tulad ng Megger, ang daming kalakalabit tapos hintay mo mag 4,000. So, parang ano na to, pang double checking na lang to, Verfam, dahil sa Megger testing pala, sa isolation, walang leak at kaya niya yung malakas na voltahe pumasok. Sure na kayo doon. Pero ito ay parang triple na rin, triple checking kasi nag-internal na sila eh. Kaya din sila nag-invite sa client na mag-final testing. Ayan. Ito lang ginagamit, dinadampi lang to. Kaya mabilis lang eh, yung parang itim na. Test run, sir. Test rod. Yung kanina, meron pang clip eh. Ito, Yung test rod kanina lang. kasi, sir, may clip kasi may voltahe yung Oo, may voltahe. 1,000 volts. 1,000 volts. So, tinaasan namin, hindi lang 500. Para sure na sure tayong kaya niya yung ganung kalaking voltahe sa buong linya ng ating kuryente. So, ito ay pang double checking lang. Or pang triple checking pala. So, Ledber Fam, salamat sa pagsama sa aming ginawang Megger testing, sa continuity testing, at salamat kay Kuya Ray sa pagtulong sa amin sa ginawa namin pag Megger testing ni Sir Rani. So, ulit, kung kailangan niyo po ng mga electrical service or consultancy, pwede niyo tawagin si JAE. J.A. Reyes. J.A. Reyes. Consultancy. Okay, J.A. Reyes Electrical Consultancy. At pwede rin yung contact kay Sir Rani. Bigay na lang kami ng contact details sa ating vlog. Okay, so ito muna, Berfam. Bye-bye.